it's a great, great morning, the first day in heaven when you stroll down the golden avenue. There are mansions left and right, and you thrill to every side, and the saints are always smiling, saying, how do you do? Oh, it's a great, great morning. Amen. Good morning po sa ating lahat, and happy Wednesday morning. Ito po yung Code Preacher Jong from CBBC Singapore Outreach. Ito po yung ministry ng CBBC San Pedro Laguna under the leadership of our pastor, Dr. Ed Lauren. Amen. Welcome po sa ating lahat. Tayo po ay saglit na manalangin. Let's bow our heads in prayer. Father in heaven, Lord, we bless you. And Lord, thank you, God, for for your goodness to us. Thank you for keeping us safe in that good night of rest. Thank you, Lord God, for waking us up and experience, Lord God, your faithfulness, Lord God, unto us. And I pray that you would bless our live stream this morning, bless the message of the devotion. And I pray, Lord God, that you would also bless your children that will be joining in. I pray that your word will speak to their hearts, Lord God, and let your name be glorified. Lord, forgive us our sins and make use of your servant. In Jesus' name we pray. Amen. You'll be glad you were not idle. Took time to read your Bible. It's a great morning, great morning. What a happy day. Okay, so share ko po muna yung ating live stream. Great morning, a great, great morning. What a happy day. What a happy day. Okay, so batiin natin ang ating mga kasama. We have Mama Riz, may buntag, and also kay Sister Tere, may buntag. Also kay Mama Edgy and kay Papa Bencho, may buntag. Also kay Mrs. Cadayona, hello po ma'am, good morning, thank you for joining. And also kay Sister J.Ann, good morning. Sister Jackie, good morning sa iyo. Kay Ma'am Mirsa Mayuyo, hello po, good morning. And kay Sir Jobit Sarenas, good morning po. Thank you po for joining. Alright, so with that, welcome po sa ating live stream and dako po tayo sa ating message. Okay, Matthew po tayo. Matthew chapter 19. I hope maging blessing po ang message natin ngayong umaga. Okay, Matthew chapter 19. We'll be reading from verse 16 hanggang 22. Matthew 16. Okay. Matthew 19 verse 16 to 22. Okay, Matthew 19. Okay, very familiar passage about the rich young ruler. Okay. So, basahin ko po ang verse 16 to 22. Sabayan niyo po sa inyong mga mata. Sabi po dito, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do that I may have eternal life? And he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, and that is God. But if thou wilt enter into life, keep the commandments. And he saith unto him, which? Jesus said, Thou shalt do no murder, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness, honor thy father and thy mother, and thou shalt love thy neighbor as thyself. The young man saith unto him, All these things have I kept from my youth up. What lack I yet? Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven, and come and follow me. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. So, sabi dito, when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Now, why did he went away sorrowful? Okay, so I'd like to speak about the subject this morning, misplaced trust. Misplaced trust. Tayo po muna yung manalangin. Father in heaven, Lord, we bless you. And we thank you, O God, for
this passage that we have read. Thank you for your word. And I pray, O Lord God, that once again, that you would speak to us through the message of your word. And I pray, O Lord God, your Holy Spirit will move and speak to the hearts of your children. And I pray, O Lord God, for victory this morning. Make use of your servant. Make me your mouthpiece, O Lord God. I just rely on your on your leading, O Lord God. And I pray that you would lead us to victory this morning. Forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Misplaced trust. Now, if you would look at this in face value, some even made the mistake na itong passage na to is promoting works-based salvation. Kasi sabi, sell all you have, and give to the poor, and then you will have treasure in heaven. So ibig sabihin, if you do enough good works, you will earn eternal life. Pero yun ba ang sinasabi talaga ng passage, ng buong passage? Yun ba sinasabi ng context? No, because from the very beginning, ang tanong ng rich young ruler is sabi diyan, verse 16, and behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do? So, nandun yung nandun na yung clue kung ano yung para yung buong context, yung buong yung mistake ng rich young ruler from the very beginning. Kasi ang akala niya, that he can do something. Amen? Kumbaga, ini-expose ng kumbaga, yung sagot ng Panginoon, ang purpose talaga nun is to expose his heart. Amen? Hindi nagpe-prescribe ang Panginoon ng kumbaga, merit-based na salvation. So ang tanong, why did he bring up the law? Kasi nga, sabi ng Romans chapter 3 in verse 20, sabi dito, therefore by the deeds of the law shall no flesh be justified in his sight. Why? For by the law is the knowledge of sin. So that's why Christ brought up the law. Why? Because by the law is the knowledge of sin. So nung na-brought up ang Panginoon yung commandments, para i-reveal na despite sa kanyang mga claims na he is morally good, pero yun lahat yun ay kumbaga pinapakita lang ng Panginoon yung kumbaga paano ba, pasakalye di ba, na kumbaga Jesus was leading him into something, and that is the exposition para ma-expose yung kanyang totoong idol, yung kanyang totoong God with a small letter G, and that is his wealth. Na kumbaga yung kanyang trust talaga is that yung wealth niya ang mag-aano sa kanya sa magbibigay sa kanya ng or proof, magbibigay sa kanya ng comfort na siya ay pupunta sa langit, So, kumbaga, hindi yung sinabi ng Panginoon na ibenta mo lahat. It's not the condition for going to heaven. Kundi it was, sabihin natin, diagnostic. Amen? It was a diagnostic ng Panginoon para i-reveal yung kanyang idolatry. Kasi nga, during Bible times, wealth was commonly viewed as a sign of God's favor. Na kumbaga, kung ikaw ay blessed, quote and quote, ikaw ay blessed with material things, na kumbaga, nasa iyo ang pabor ng Panginoon. Kaya nga kung ikaw ay highly favored by God, that means you're on your way to heaven. Di ba? So, kaya nga nung na-shock yung mga disciples, Kasi sabi dito sa verse 25, when his disciples heard it, they were exceedingly amazed. Who then can be saved?
bago tayo nun, sabi dito sa verse 23, bago ano yung, saan ba nag-react yung mga disciples? Kasi nga, sa verse 23, no, right after our text, then said Jesus unto his disciples, no, nung matapos umalis yung rich young ruler, humarap ang Panginoon sa kanyang mga disciples. So sabi niya, verily I say unto you that a rich man can hardly enter into the kingdom of heaven. Diba? So, a rich man can hardly enter the kingdom of, hardly enter into the kingdom of heaven. Pero, di ba, according to their custom, kapag ikaw ay mayaman, no, you are favored by God, and you're on your way to heaven. So, nung binanggit yun ng Panginoon na a rich man can hardly enter into heaven, sabi nila, kung yung favored ng God is, can hardly enter heaven, who then can be saved? Di ba? Kaya ganun yung reaction ng mga disciples. Di ba? So, kung yung mga blessed ng Panginoon, yung mga pinagpala ng Panginoon, can hardly enter into kingdom, sino pang makakapasok sa langit? No? Kaya nga, ang ng Panginoon, no? Ang niredirect ng Panginoon. No? From assumption to God's grace. And ano yun? Sabi niyan, with man, this is impossible. No? Who then can be saved? It's impossible with men, no, na maligtas sa kanyang sarili. But with God, all things are possible. Ano? So, ang Panginoon ang magbibigay ng paraan para maligtas. Ano? Hindi yung sarili nating kumbaga yung sarili nating assumption kung paano tayo maligtas. Diba? Kasi ano yung tatlong assumption? Okay? I have 3 points for you this morning. Number 1, trusting in your own wealth. Okay? Trusting in your own wealth. Kaya nga ganun yung sorrow na lang, no? Sabi sa verse 22, he went away sorrowful. Ganun na lang yung kanyang sorrow. Kasi nga, yung allegiance ng rich young ruler is not really toward Christ, but rather toward his riches. Amen? Kaya nga, sabi nga wealth is a useful servant, but it is a cruel savior. No? Kasi pag ang akala ng tao, pag nag-assume yung tao na siya ay maliligtas because of his wealth, wow, and that's a cruel salvation. Di ba? Kasi totoo nga naman, money can purchase comforts, no? Money can fund yung mga missions and causes, di ba? Money can create many options, but it cannot save your soul. It cannot cleanse your conscience. Hello? It cannot even open the gates of heaven for you. No? Kaya nga, yung sabi ng Panginoon na, sell everything you have, it expose, yung tiwala yung rich young ruler na kumbaga kung sino talaga yung may nagro-rule, no? Sino talaga yung nakaupo sa trono ng kanyang puso. Amen? Again, riches cannot ransom a soul. Amen? Sabi sa Psalm 49. Let's go to Psalm 49. Psalm 49 in verse 6. Psalm chapter 49 in verse 6. 49 in verse 6, sabi dito, they that trust in their wealth and boast themselves in the multitude of their riches, none of them can by any means redeem his brother, nor give to God a ransom for him. Amen? Malinaw po na sabi ng ng Bible. Yung trust natin sa ating yaman, na pinagmamalaki natin, na pinagpala tayo ng Panginoon, but none of this, we cannot redeem our brother, and we cannot give a ransom for ourselves. No? Kaya nga, redemption can only be received, or salvation can only, the only means of salvation is through the blood of Jesus Christ.
Amen? Walang pakialam ang Panginoon kung magkano laman ng bank account mo. Amen? Ang tinitingnan ng Panginoon, kung hindi gaano kakapal yung wallet mo, hindi. Kung gaano ka, kung gaano ka kalaki ang iyong tiwala, sa paraan ng Panginoon. Amen? Para ikay maligtas. Kung tutuusin, riches. Diba? Anong sabi dun sa parable of the sower sa Matthew 13? Anong ginagawa ng riches kapag ikaw ay masyadong distracted sa riches? Look at Matthew 13. Matthew 13 in verse 22. Sabi yan, he also that received seed among the thorns is he that heareth the word, and the care of this world, and the what? And the deceitfulness of riches. Anong ginawa? It choked the word, and he became unfruitful. And he becometh unfruitful. Diba? Yung pag ikaw ay deceived or distracted sa riches, it will choke your spiritual life. Maraming mga Kristiyano naghahabol ng blessing, naghahabol ng material gain, financial financial wealth. Hello. It will choke your spiritual life. You cannot serve two masters. Amen? Kaya nga, ito with an exclamation point. Look at Mark. Mark chapter 10. Mark chapter 10. A parallel of this, of the passage. Mark chapter 10 in verse 24. Mark chapter 10 in verse 24, Ito yung version naman ni Mark dun sa event na binasa natin sa ating text. Look at verse 24. And the disciples were astonished at his word, but Jesus answered again. Kasi sabi ng Panginoon, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Kaya nga sabi ng Panginoon, with an exclamation point, sabi niya, children, how hard is it for them to trust in the riches to enter the kingdom of God. Amen? Inulit ng Panginoon. Yung kanyang sinabi, and pag 2 beses inulit ng Panginoon, you have to take note. Because it's very important. At lalo na kung 2 beses inulit sa red letter. Amen? Kaya nga kapag ang tao nagtiwala, merong hadlang, merong obstacle. Amen? Hindi yung obstacle yung riches ang obstacle, kundi yung tiwala niya, yung confidence niya dun sa kanyang possession. Yun yung naging obstacle. Amen? God, hindi yung money should be trusted. Amen? Sabi ng 1 Timothy chapter 6, 1 Timothy in chapter 6 in verse 17. 1 Timothy chapter 6 in verse 17. Sabi dito, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in who? In the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Amen? So, ang trust natin must be in the living God, not in the uncertain riches. Kaya check your allegiance. Check your loyalty. You can you look at your giving. Diba? Tingnan mo yung pattern of giving mo. Tingnan mo yung mga plano mo at ambisyon mo sa buhay. Tingnan mo yung mga anxieties and worries mo sa buhay. Kung ano ang nagpapagalaw diyan sa puso mo. Kasi kapag inaudit mo yung sarili mo at nakita mo,
and you find out, na-discover mo na, it is money, it is wealth, it is riches, ang nagpapatakbo ng buhay mo, then you are in a bad place. You are standing on on a ground made of sand. Uncertain yan, kapatid. Dapat ang gawin mo sa wealth mo, you use as your stewardship. Na kumbaga, na willing ka na kung anumang ipinagkatiwala ng Panginoon sa kamay mo, willing ka na yun ay ibalik at gamitin mo para sa gawain ng Panginoon. Amen? So, number 1, trusting in your misplaced trust. Number 1 is trusting in your own wealth. Number 2, misplaced trust is trusting in your own works. Your own works. Yun yung question ng rich young ruler. What good thing shall I do? Amen? Kaya yun yung error of the time. Kaya imaginein mo na lang, mga kapatid, kung ang Panginoon satisfied sa performance ng tao. Di ba? Hindi, lahat payabangan na. Kaya nga, not of works, lest any man should boast. Di ba? Ang tao, nature niya pa naman, magmayabang. Kaya nga, pagdating sa langit, hindi mo kaya ipagmayabang. Pag halimbawa pag sinabi ng judge, pinataw ng judge, sa impyerno ka, Lord, mabait ako Lord, member ako ng ganitong simbahan Lord, ang dami kong natulungan Lord, ang bait-bait ko. You see? You trust in your own works. Hello? Na kumbaga, sinunod mo lahat ng commandments, gaya nung sinabi ng rich young ruler, sinunod niya yung kanyang, it shows, di ba nung sabi ng the law is like a mirror? Di ba? Na kumbaga pinapakita yung dumi sa atin. Amen? Remember, salvation is not a wage. Salvation is a gift. Diba? The wages of sin is death. Ang bayad sa trabaho mo. That's wage, di ba? The wages of sin is death. So kapag nagtrabaho ka para sa kasalanan, ang sweldo mo is kamatayan. Di ba? Kaya nga ang salvation ay hindi sweldo or kapalit. Ang salvation ay gift, but the gift of God, the same verse, the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen? So salvation is not kapalit, is not a wage. Hindi yan sweldo. It's a gift given by God in Christ Jesus. Amen? Hindi kasi remember, the law ine-expose, Sabi ng Romans 3 verse 20, ine-expose yung kasalanan. Romans 3 in verse 20. Sabi ito, therefore by the deeds of the law there shall no flesh be justified in his sight. Amen? Walang maliligtas. Amen, sa deeds of the law. Why? Kasi the law, ang trabaho ng law is to convict. Di ba? Para alam mo kung yun yung trabaho ng law. Hindi para sundin mo, kundi para malaman mo yung mga kasalanan mo. Amen? And kaya nga yung salvation, again, is a gift. Not of works, lest any man should boast. Ano sabi? For by grace are you saved through faith. Amen? Kasi, pag sinabi mong by grace, edi wala ka ng boasting. Amen? Pag sinabing by faith, hindi yan galing sa works mo na kumbaga you earn. You earn your salvation. Amen? Pag sinabi mong works, are you perfect in your works? Samantalang sabi ng James chapter 2 verse 10, for whosoever shall keep the whole law and yet offend in one point, ano sabi? He is guilty of all. So how can you be perfect in your works? Kung sa works,
No? Kung by the deeds of the law or by the works of the law. Di ba? Kung yun ang basihan mo, are you perfect? Sa isang puntos nga lang na magkamali ka, guilty ka na sa lahat. Kaya ang kailangan natin, mercy. Ano? Kasi ang tingin natin, average. In-average tayo ng Panginoon. Na kumbaga, kailangan, ganito yung kabutihan ko, para, alam mo yun, so kung ito yung kasalanan ko, ito yung kabutihan ko, at least man lang alam mo yun, mag-average. No? Magkaroon ng average, magkaroon ng balance. Kaya ang tingin nila sa mabuting gawa is pangbawi. No, hindi mo pwedeng bawiin sa pamagitan ng iyong gawa. Tapos pagdating sa cancel na yung mga kasalanan mo kasi ang dami mong nagawang mabuti. No. Again, lahat ng righteousness natin is walang value. Why? Because it's all filthy rags. Amen? Sabi ng Isaiah, our own righteousness is but filthy rags. Amen? Yan nga, walang yung ating, sino makinabang ng good works natin? Di dito. Sa sanlibutan. Amen? Pero pagdating sa langit, as para pang merit sa ating salvation, wala. Kasi saan tumitingin ng Panginoon? Hindi sa ating ginawa, kundi sa Kanyang ginawa. Amen? Sa Kanyang ginawa. So pagdating sa Panginoon, meron pa bang mas tataas sa righteousness ng Panginoon? Samantalang binigay ng Panginoon si Kristo, yun na yung Kanyang righteousness. Amen? Yun yung yun yung Kanyang paraan para tayo ay maligtas. Amen? Kaya nga sabi ng Philippians chapter 3 in verse 9, Philippians chapter 3 in verse 9, sabi dito, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Yung righteousness na galing sa Diyos by faith. Amen? Through the faith of Christ. Amen? So yun yung righteousness ng Panginoon. Amen? Yun lang yung righteousness na pwede i-accept ng Panginoon kasi wala nang mas tataas doon. Amen? So kapag in-accept natin yung Kanyang righteousness, di ba? In-embrace natin yung Kanyang righteousness na, Lord, ito lang ang paraan para ako'y maligtas. Amen? Again, hindi po tayo wala po tayong scoreboard sa langit. No? Kumbaga, gumawa tayo ng mabuti, 1-0, gumawa tayo ng kasalanan, 1-1, gumawa tayo uli ng kasalanan, 2-1, 1-2, di ba? Gagawa ka uli ng mabuti, di 2-2. Wala pong ganun. Wala pong scoreboard sa langit. Amen? Ang way of justification para tayo ma-justified is to come to Christ. No man cometh unto the Father but by me. Amen? So, number 1, trusting in your own, misplaced trust. Okay? Number 1, trusting in your own wealth. Number 2, trusting in your own works. Number 3, the last, trusting in your own worth. Amen? Ikaw ba'y worthy? You trust in your own worth. Naisipin mo na ikaw ay worthy. Karapat-dapat. None of us is worthy. Amen? Yung iba, hindi ka nga nagtatrust sa iyong money, hindi ka nga nagtatrust sa iyong, sa iyong works, pero nagtatrust ka naman sa iyong sarili. Na kumbaga, meron ako, mabait ako, meron akong goodness, meron akong accomplishments, meron akong goodness. But again, goodness without God is still loss. Amen?
Ito, this is a bit of a commercial, no? Isa, na sabi ng rich young ruler, good master. Ano? Sabi sa verse 16, sabi niya, good master, what good thing shall I do? No? Sabi niya pa kay Kristo, good master. Ano sagot ng Panginoon? Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. No? Ito yung na-miss na implication dito, no? Na kumbaga, if only God is good and Jesus is good, then Jesus is God. Amen? Yun yung doon. Diba? There's, sabi niya, good master, why callest thou me good? Diba? There's only one good but God. No? So, meaning, sabi ng Panginoon, do you believe that I am God? Amen? So, ano ba, commercial lang po yun, ano? So, ano ba yung mga self-worth, yung confidence in our self-worth? Paano ba yun na, ano bang tawag nito? Ano bang mangyayari kapag ganun? No? Self-righteousness, your self-worth, it cannot justify you. Amen? Kasi, tingnan mo, yung self-worth nung Pariseo, nung nag-pray siya, I do this, I do that, I am not like this, Maraming tao ganyan eh. Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos, hindi naman ako kagaya ng mga kriminal, hindi naman kagaya ng mga marites, hindi naman kagaya ng mga ibang tao dyan. Di ba ganun yung Pariseo? Di ba? Hindi naman ako nakakalimot sa Diyos, hindi naman ako kagaya niyan. They are looking at their self-worth kasi mabait naman ako. No? Pero sino yung umuwi? Who went home justified? Yung sinusuntok yung kanyang dibdib at sabi, Lord, have mercy upon me, a sinner. No? It was the publican, that received, that was humble enough. He was the one who received mercy. Hindi yung hambog na Pariseo. Sasabihin mo pang meron na nakapunta na ako sa lahat ng simbahan. Di ba? May mga ganon. Nakapunta na ako sa lahat ng simbahan. Siguro naman, isa doon. Ako'y maliligtas. Well, anong sinasabi mo? Di ba? You're worthy kasi halos member ka na ng lahat ng simbahan. No. Amen? Tapos sasabihin mo, yung tsuhin ko, pare, yung pinsan ko ministro, yung kapatid ko pastor. Hello, ano yan? You think heritage can save you? Hello, tingnan niyo sa Matthew chapter 3 verse 9. Wala pinagkaiba dito. Sabi dito sa verse 9 chapter 3, Matthew 3 verse 9, and think not to say within yourselves, we have Abraham to our father, for I say unto you, God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Amen? Sabi ng mga Pariseo kay John the Baptist, we have Abraham to our father. Hey, heritage cannot save. Yung kinalakhan ng lolo't lola mo, hindi yan magsisave sa'yo. Yung mga religious na mga rituals nyo na tradition nyo nung mula pa nung mga kanunuan ninyo, it cannot save you. Kasi nga, you are establishing your own righteousness. At anong sabi ng Romans chapter 10 patungkol sa own righteousness? Romans 10 in verse 3. Romans chapter 10 in verse 3. Ang sabi dito? For they, being ignorant of God's righteousness, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto what? Unto the righteousness of God. They have not submitted. If you establish your own worth, your own righteousness,
you have not submitted unto the righteousness of God. Ano ba yung righteousness ng Panginoon? Ano bang righteousness ng Diyos? Look at verse 4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe. He's the end. He's the result. Amen? Of the law for righteousness. No? Ibig sabihin, kay Jesus tayo magtiwala. Amen? Kapag tayo nanampalataya kay Jesus Christ. Amen? There will be no more boasting about the law. Amen? Kaya nga sabi ng Jeremiah chapter 9 in verse 23, sabi ng Jeremiah 9 in verse 23, Thus saith the Lord, Let not the wise man glory in his wisdom, neither let the mighty man glory in his might. Let not the rich man glory in his riches, but let him that glorieth glory in this, that he understandeth and knoweth me. I am the Lord which exercise loving kindness, judgment, and righteousness in the earth. For in these things I delight, saith the Lord. Amen? Hindi natin pwede ipagmalaki na mabait tayo, kumo meron tayong mga ganitong kamag-anak, kumo ganito yung tradisyon ng kanunuan natin. No. Ang pwede lang natin ilapit sa Panginoon or idahilan sa Panginoon is that, Lord, I understand and know you. Amen? Kumbaga, naunawaan ko, Lord, kung paano mo ako niligtas, kung gaano mo ako kamahal, paano mo ako niligtas. No? At kilala kita bilang aking tagapagligtas. Amen? Kaya nga, kung sa tingin mo, you can have a makapal na resume at i-submit mo sa Panginoon at Lord, ito yung ito yung worth ko. No? Kaya ako pwedeng makapasok sa langit. No? Tapos sa tingin mo, God will waste His time reading your resume, di ba? Para ikay makapasok sa kanyang kingdom? No. Titingnan lang ng Panginoon, do you have His righteousness in you? And what is that? And what is that? The blood of Jesus Christ. Amen? Kaya nga, your best is not enough. The best of your best is not enough. Amen? Kaya nga, alisin natin yung boasting. Alisin natin yung self-confidence. Amen? Hindi importante kung sino ka. Ang importante is kanino ka. Amen? Do you belong to Jesus? Amen? Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Do you belong in Jesus? Amen? Kaya nga, sabi ng Panginoon, with men this is impossible. No? Kapag sa tao lang yung tiwala, it is impossible. No? Sa sarili lang, it is impossible. No? You trust in your own wealth, you trust in your own works, and you trust in your own worth, it is impossible. Amen? But with God, all things are possible. No, I'll close with this verse. Acts chapter 4. Acts chapter 4 in verse 12. Acts chapter 4 in verse 12. No, sabi dito, so verse 12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven, what's the word? Given among men, whereby we must be saved. Ito lang yung binigay na paraan ng Diyos para tayo ay maligtas. Ito lang. This is the only God-given way. Amen? And what is that? Trusting in Jesus. Amen? Trusting in His name. Ano yung pangalan niya? Jesus? Ano ibig sabihin ng Jesus? Savior from our sin. Amen? Yun ang ibig sabihin ng Jesus. Kung kikilalanin mo, tatanggapin mo si Jesus bilang tagapagligtas ng iyong mga kasalanan.
ikaw ay maliligtas. No, that is the only God-given way. He is the only Savior. His name is the only name whereby we must be saved. Amen? Wala nang iba. Don't trust in your wealth. Don't trust in your works. Don't trust in your worth. Trust in Jesus. Amen? Trust in Him fully. No? And your trust will never be misplaced. Amen? Type mo na line. Father in heaven, Lord, we bless you. And thank you, God, sa mensahe po ng devotion na ito. And I pray, O Lord God, that if anyone is listening, and still they are not sure of their salvation, they are not sure which place they will be going for eternity after this life. I pray, O Lord God, that they will stop putting their trust in their material wealth, in their religious works, or in their self-worth. I pray, O Lord God, that they will put their trust in you alone. For you alone is God's given way whereby we must be saved. And I pray, O Lord God, that you would continue to soften the hearts of these people, that they might be saved. In Jesus' name we pray. Amen. Now, kung ikaw ay naunawaan mo na walang ibang paraan ng Panginoon para ikaw ay maligtas, kundi ang pagtiwala kay Kristo, inananyahan kita, no? Kung hindi mo patiyak na ikay sa langit pupunta. At kung naunawaan mo yung mensahe, inanyahan kita sa isang panalangin ng pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. So, sumunod ka sa panalangin, at sabihin mo ito sa Panginoon ng taos puso. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus, salamat po at naunawaan ko na wala kang ibang paraan para ako'y maligtas, kundi ang magtiwala sa ginawa ng Panginoong Jesus para ako'y maligtas. Na siya'y namatay, nalibing at nabuhay muli upang bayaran ang aking mga kasalanan. Ngayon, tinatanggap kita sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako. At mula ngayon, ako po ay nagtitiwala na dahil ikaw ay tagapagligtas ng aking mga kasalanan at ikaw ay aking tinanggap at ako ay inyong iniligtas, ako po ay nagtitiwala na balang araw ako'y tatanggapin mo sa iyong kaharian. Tulungan niyo po ako magbago at mamuhay ng tama sa pangalan ni Jesus. Amen. So kung tinanggap mo ang Panginoon bilang yung tagapagligtas, and therefore, si Kristo na ay, siya na ay nasa iyong puso. At ikaw ay, sabi ng John chapter 1 verse 12, sa lahat ng tumanggap sa Kanya, ipinagkaloob ang kapangyarihan na maging anak ng Diyos. So, sila na nananampalataya sa Kanyang pangalan. So, tinanggap mo si Kristo bilang iyong tagapagligtas, ayon sa Kanyang pangalan. Diba? So, ikaw ay nanampalataya doon. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Pag ikaw ay panagkasala, bilang anak, makakatikim ka ng palo, ng consequence ng iyong mga kasalanan. Pero dahil ikay ang anak ay anak forever, anak ka pa rin. So, sa Diyos ka pa rin uuwi sa araw ng iyong kamatayan. Hindi binibilang kung ilang beses kang napalo. Di ba? Ang binibilang ay ang counted dyan is kung ikaw ay anak ba ng Diyos. Amen? At magiging anak ka lang sa iyong pagtanggap kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Hindi sa pag-anib ng reliyon. It's not your, again, it's not your material wealth, it's not your religious works, it's not your self-worth that will get you to heaven. It's only through Jesus Christ. Amen? At kung siya ay tinanggap, makakaasa ka, makakatiwala ka. Amen? Nandun yung tiwala na si Kristo ay tagapagligtas. Therefore, sa langit ka pupunta balang araw. So, salamat sa iyong pakikinig. Amen. I hope naging blessing po ang message ng ating devotion. Amen. To God be the glory. Okay. So, batiin natin ang ating mga kasama. Amen. We have, si Mama Ibing. Hello, Mama. Buntag. Thank you for joining. Ma'am Casey also.
is is also with us, and kay Sir Ian Almonte. Amen. Okay, good morning. Also kay Sister Laila, good morning. Kay Ma'am Elaine Almonte, amen. Good morning po. Thank you for joining. Sister Jonali is also with us. Sister LB, good morning sa inyo. From Hong Kong, we have Ma'am Linay. Good morning po sa inyo. Sir Aris Bacolod, amen, sir. Good morning. Thank you for joining. Amen. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating morning devotion. Okay, so magkita-kita po tayo sa Lunes for our next morning, sa Friday pa lang, sorry. Friday for our next morning devotion. Members, mamaya ang ating prayer meeting ay dito po sa bahay, no, sa Bukit Panjang. No? So if you're free tonight, you're very much welcome. You're very much encouraged to join us sa ating prayer meeting mamaya. Alright, so tayo po ay magbukas po sa panalangin. Father in heaven, Lord, we thank you for what you have given us this morning. Thank you for the message. And we pray, O Lord God, for your blessing for the rest of the day. Bless our work. Bless our children who are going to school. Bless our loved ones. Keep them in good health in your protection, O Lord God. Thank you for this live stream program that you may continue, O Lord God, to use it for your honor and for your glory, O Lord God. And bless our prayer meeting tonight. Bless the brethren and forgive us our sins. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you po for joining. God bless you all. And we are dismissed.